po sa inyong lahat mga kapatid. Isa na naman pong pagkakataon ay binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng mga salita niya at tayo po ay makapagbulay-bulay ng mga katotohanan na galing sa Panginoon. Sa oras po na ito mga kapatid, may panibago po tayong mensahe na may pamagat po na mahangin ba sa labas? At pag-usapan po natin, bakit po lumalamig ang pag-ibig natin sa Diyos? Ano-ano po yung mga dahilan kung bakit ang pag-ibig natin minsan sa Diyos ay lumalamig, nanghihina, at worst case scenario mga kapatid ay nawawala. Ang sabi nga po ng iba, weather lang yan. Ganito po ba ang pag-ibig natin sa Diyos? Minsan mainit, minsan malamig, minsan malakas, minsan mahina. Pag-usapan po natin ang mga dahilan upang sa gayon ay maging aware po tayo sa ating mga sarili kung ito po ba ay nakikita natin sa ating buhay o hindi. Alam niyo po mga kapatid, sa Biblia, minsan sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 24, talatang 12, ganito po ang pagkasabi. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Maliwanag po mga kapatid na si Kristo mismo ay winarningan po tayo 2,000 years ago nung bago po siya ipinako sa krus. Na sabi niya po, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Darating po ang panahon, at ito na nga po, yung panahon natin na makikita po natin na maraming Kristiyano ang nanglalamig sa kanilang pag-ibig sa Panginoon. Mga kapatid, ito po'y isang paalala sa atin upang sa gayon ay makita po natin kung tayo po ba ay kasama sa mga taong katulad po nito. At huwag nawa po mangyari dahil po ang panlalamig sa pag-ibig sa Diyos ay yung pagsisimula po natin ng paghihiwalay natin sa kanyang presensya. Inulit po ito mga kapatid ng ating Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 3:1. Ganito po ang sinasabi. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Kanina doon sa sinabi ng ating Panginoong Hesus, lalamig daw po ang pag-ibig dahil po sa paglaganap ng kasamaan, sa paglaganap ng kasalanan. At kailan po ito mangyayari? Sa huling araw. Ito na po yung huling araw mga kapatid. Kaya kung hindi po tayo nag-iingat sa ating pananampalataya, ito po ang time, ito po ang taon para tayo po ma-remind, para po tayo mapaalalahanan na mag-ingat po tayo sa ating mga sarili. Lalong higit, ang nakataya po ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik mga kapatid. Pag-usapan po natin ano-ano ang mga nagiging dahilan kung bakit lumalamig ang pag-ibig. Bibigyan ko po kayo ng 3 dahilan, bagamat maraming dahilan ang makikita po natin sa Biblia na pwedeng maging rason para po lumamig ang ating pag-ibig sa Diyos. Bibigyan ko lamang po kayo ng 3 malalaking dahilan at tingnan po natin, i-evaluate natin yung ating mga sarili kung ito po ba ay nakikita natin sa ating mga sarili. Number 1, mga kapatid, ang sabi ko rito, paboritong kasalanan. Number 1 po na nagpapalamig sa pag-ibig natin sa Diyos at nagpapahiwalay sa atin sa Diyos ay ang kasalanan. Subalit ito pong kasalanan na pinag-uusapan po natin dito ay hindi lamang po basta kasalanan, kundi ito po ang paboritong kasalanan. Yung
tipong araw-araw po natin ginagawa. Yung tipong hindi natin matakas-takasan, hindi natin mapigilan yung ating sarili na gawin po yun. Halimbawa na lamang po, ang pagsisinungaling, ang pagmumura, ang pagtingin sa mga bagay na hindi naman dapat tingnan, ang pag-iisip ng masama sa kapwa niya, ang pag-iisip ng mga ikakadahilan ng pagbagsak ng tao. Yung mga ganun po. Kaya, tingnan po natin yung ating mga sarili. Meron po ba tayong mga paboritong kasalanan sa ating buhay? At kung meron man po, ito po yung pagkakataon natin na ma-remind upang tanggalin na po natin yun sa ating mga buhay. Dahil po ang kasalanan, yan po ang nagpapahiwalay na sa atin sa Diyos. Ang sabi nga po sa Isaias Kapitulo 59, talatang 1 hanggang 2, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapaglilit o makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Kaya minsan ang Panginoon hindi po sumasagot sa ating mga panalangin dahil po sa ating mga paboritong kasalanan. Nakakala natin, papakinggan pa tayo ng Diyos. Pero po tandaan natin, ang panalangin ng isang taong makasalanan, ang panalangin ng isang taong hindi sumusunod sa Diyos, hindi po yan pinakikinggan ng Panginoon. Dahil po alam ng Panginoon, yung puso ng tao na yun ay hindi karapat-dapat sa Kanya. Kaya po, napakahalaga, tingnan natin yung ating mga sarili. Kung tayo po ay kasama dito sa mga ganitong uri ng tao. Alam niyo po, ang paboritong kasalanan, may cycle po yan eh. Nagsisimula po yan sa paggawa ng kasalanan, tapos magkakaroon ka ng guilt, magigilty ka, makokonsensya ka. Pagkatapos po nun ay hihingi ka ng tawad sa Panginoon. Diba? Kasi nagilty ka nga eh, nakonsensya ka. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, nanalangin ka ngayon. Pero, pagkatapos po nun, pagkalipas ng ilang araw, babalik ka na naman sa parehong kasalanan na yun. Ganun po yung cycle of favorite sin. Kaya mag-ingat po tayo dito mga kapatid. Ito po yung tinatawag na deliberate sinning o yung sinasadya mo ng kasalanan. Sinasadyang kasalanan. Ibig sabihin, kahit alam mo na na mali, dahil paborito mong gawin, ay ginagawa mo pa rin. Alam niyo po yung kasalanang paborito, marami pong pwedeng mangyaring masama sa iyo. Pati po yung mga mahal mo sa buhay, pwedeng madamay. Pati po yung mga kasama mo sa iglesia ng Panginoon, pwedeng madamay. Kaya po, pagkaingatan natin ang ating mga sarili, pinamamanik ko po mga kapatid, tingnan po natin ang ating mga sarili, upang sa gayon ay hindi po tayo maging dahilan ng kakatisuran ng ating mga kapatid, ng ating mga kapamilya, ng ating mga mahal sa buhay. Ang sabi ng Panginoon sa Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa larangan po pala mga kapatid ng pag-ibig sa Diyos, hindi lamang po ito sinasalita, hindi lamang po ito namumutawi sa ating mga bibig, hindi lamang po ito idea o iniisip lang sa ating mga utak, kundi ang sabi ng Panginoon, kung iniibig nyo ako, tutuparin nyo ang aking mga utos. In other words mga kapatid, ito po ay isinasagawa. Kaya po, kapag minamahal natin ng Panginoon, tinatalikuran na po natin yung ating mga paboritong kasalanan. Ito, ibibubang sabihin po, pag minahal natin ng Panginoon, hindi na po tayo nagkakasala. Of course not. Pero, magkaiba po yung sinasadyang kasalanan at yung nakakagawa tayo ng kasalanan nang hindi natin sinasadya o hindi natin intention.
Ang sabi po rito ng Panginoon sa unang Juan 2, talatang 3 hanggang 5, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanyang ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Nagiging sakdal po pala ang pag-ibig natin sa Diyos kapag tinutupad po natin ang kanyang mga utos. Hindi po lalago, hindi po lalalim, hindi po iinit ang ating pag-ibig sa Diyos kung hindi po tayo marunong tumupad ng mga salita ng Panginoon. Kung hanggang puro isip lamang po ito, kung hanggang puro pakinig lang tayo, wala naman nangyayari sa ating mga buhay, hindi naman tayo nababago ng salita ng Diyos. Ganun pa rin po tayong Kristiyano. Kung ikukumpara mo yung sarili mo 10 years ago, 5 years ago, wala pong nangyaring pagbabago. Ang tawag po doon, stagnant. Hindi umuusad, hindi gumagalaw. At ayaw po ng Panginoon yun sa atin mangyari. Ang sabi ko po rito, stop calling sin a struggle. Hindi po ito isang struggle natin. It is not a struggle if you're planning it. It is not a mistake if you keep choosing it. God is not mocked. Ang Diyos po hindi napapabiro. Hindi nadadaya ang Panginoon. He sees what is hidden. Grace is not a license to sin. Mercy is not a permission to do sin. Repentance is not a lip service. It is a turning. Ang pagsisisi po, hindi lamang po natatapos sa bibig. Hindi lamang po natatapos sa panalangin. Kundi po ito ay pagbabalik loob sa Panginoon. You don't need a softer sermon, but you need a surrendered heart. Yung iba kasi pong mga tao, para po hindi masaktan sila, ang pinakikinggan po nila ay yung mga mensahe na mabababaw lang, yung mga magagaan lang, yung hindi sila tatamaan. Pero po, pag ang sermon po ay mabigat, ang sermon ay talagang tumatama sa kanila, umiiwas po sila. Wag nawa tayong mangyari sa atin yun, mga kapatid. Mas maigi na po na makarinig tayo ng mga katotohanan na magpapabago sa atin kaysa yung mga bagay na sabi nga, masarap sa ating pakinig ay hindi mababago po yung ating buhay po nun sa harapan ng ating Panginoon. Repentance is more than a repeated apology. Ang pagsisisi po natin sa Panginoon, hindi lamang po yan yung palagi tayo nagsusori sa Kanya tuwing mananalangin tayo. Hindi lamang po yan yung parang lagi tayo nalulungkot pag tayo po ay humihingi ng tawad sa Diyos. It's more than that. Ang pagsisisi po sa Panginoon ay ang pagtalikod natin sa mga paborito nating kasalanan sa ating buhay. Yung pagbabago natin na bagamat mahirap, ay hinahayaan natin ang banal na Espiritu ng Panginoon ang magbabago sa atin at nagbabago sa atin. Paano maalis ang paboritong kasalanan sa ating buhay? Sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, mga talatang 14, 15 at saka 17, ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayo'y lahat ay nangamatay. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay wag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling binuhay.
o nabuhay. Kaya kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang bago, o sila'y pawang naging mga bago. Para po pala mawala ang paborito nating kasalanan sa buhay natin, lagi nating isipin ang sakripisyo po ng ating Panginoon para tayo maligtas. Ipilit po natin. Sabi rito ng Apostol Pablo, ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Tingnan niyo po yan. Meron pong kapangyarihan ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Ang kinakailangan lamang po natin gawin ay alamin po ito at unawain. Dahil mas lumalalim tayo sa Diyos, lumalalim ang pag-ibig natin kay Kristo, kapag tayo po ay mas lalo nating naunawaan yung kanyang pag-ibig sa atin. Kapag hindi po natin naunawaan yun, hindi po magiging malalim ang pagtingin natin sa pag-ibig ni Kristo. At hindi po natin mababago yung mga ugali natin na makasanlibutan. Ang pag-ibig lamang po ni Kristo ang pwedeng magbago sa atin. Dahil pag nadama po natin yan sa ating mga buhay, ayan po yung magpipilit sa atin na hindi na tayo yung mabubuhay sa sarili natin, kundi ang Panginoon na. Siya na po ang mangunguna sa ating mga buhay. Siya na po yung magiging master ng ating buhay. Siya na po ang masusunod sa ating mga buhay. Hindi na po tayo. Sa John chapter 15 verse 10, ang sabi ng Panginoon dito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Napakaganda ng talatang ito, mga kapatid. Kasi nakita po natin dito ang kahalagahan ng utos ng Panginoon. Yung kahalagahan ng example na binigay sa atin ng Panginoong Hesus nung siya po ay nasa lupa pa. Biro niyo po, ang sabi niya, nananahan ako sa utos ng aking Ama. Tinutupad ko yung utos ng aking Ama. Sa gayon, nananatili ako sa pag-ibig ng aking Ama. Gayon din kayo, sabi niya. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananahan kayo sa aking pag-ibig. Kaya kung babaliktarin po natin to, hindi tayo mananahan, hindi tayo iinit sa pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo mananatili sa pag-ibig ni Kristo kung hindi natin tutuparin yung mga utos niya. Ganun lamang po kasimple yun sa ating mga buhay. Pangalawa, mga kapatid, na dahilan bakit lumalamig ang pag-ibig natin sa Diyos. Laging pag-aalala o pangangamba. Ang sabi sa unang Korinto, Kapitulo 13, talatang 7, alam naman po natin to, no? Ilang linggo na po nating pinag-uusapan yung 1 Corinthians chapter 13, ano? Pero tingnan po natin dito sa verse 7, ang sabi rito, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig po natin sa Diyos, dapat po may mga qualification na katulad po nito. Dahil kung hindi, yan po ang magiging dahilan kung bakit lalamig ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Dahil po ang tunay na pag-ibig, lahat tinitiis, lahat pinaniniwalaan. Pag sinabi ni Kristo, I will never leave you nor forsake you, paniwalaan po natin yun. Pag sinabi ng Panginoon na hindi tayo gugutumin, hindi po tayo pababayaan, masigit pa tayo sa mga ibon, sa himpapawid, paniwalaan po natin. Pero hindi po ibig sabihin na naniwala tayo ay nandyan na agad. Hindi po ganon. Kaya nga po, pati dito sa verse na binasa natin, ang sabi, lahat ay binabata, lahat ay tinitiis. Hindi porke naniwala po tayo, nandyan na agad. Magtiis po tayo. Ang pag-ibig natin sa Diyos may kasamang pagtitiis. Huwag natin isipin na lagi tayong ini-spoil ng Panginoon. Na tuwing mananalangin tayo,
pag mulat ng ating mata, nandyan na. Answered prayer agad. Hindi po ganun. Ang pag-ibig ng Diyos may kasamang pagsubok, ano? May kasamang pagtetest sa atin kung tayo talaga ay susunod at maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Ang sabi ko po rito, isang patunay na hindi lumalamig ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi tayo nangangamba palagi patungkol sa buhay dito sa lupa. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, natututo tayong magtiwala at umasa sa Kanya anuman ang mangyari sa ating buhay. Kapag tayo po humingi ng gabay, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, pagkatapos po nating manalangin, paniwalaan po natin yun. Huwag po tayong mag-agam-agam. Huwag po tayong mag-doubt. Kasi meron pong mga tao na pag nanalangin, humingi ng tulong sa Lord. Ay pagkatapos manalangin, nandun pa rin yung kanilang doubt, yung kanilang pag-aagam-agam, yung kanilang worry. Mag-ingat po tayo dito mga kapatid, dahil po ito ay utos ng Panginoon. Hindi po ito parang optional na pwede tayong mag-worry, pwede tayong hindi mag-worry. Sa ating mga Kristiyano, pinagbabawal ng Panginoon na mag-alala tayo sa mga bagay dito sa sanlibutan. Alam niyo po, napakaganda na example na ibibigay ko po sa inyo ay yung tatlong kaibigan ni Daniel na mababasa po natin sa Daniel chapter 3, verse 16 hanggang 18. Pakinggan niyo po ang sinasabi. Si Sadrach, si Meshach, at si Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit, kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Napakaganda ng ipinakitang prinsipyo nitong tatlong alagad ng Panginoon, na kung saan ang sabi nila, kahit hindi kami iligtas ng Panginoon sa nagniningas na hurno na inihanda mo sa amin, ay hindi pa rin kami magsasamba sa Diyos mo o sa larawang ginawa mo. Tingnan niyo po yan. Ganun din po dapat tayo sa Panginoon. Hindi porke hindi nasagot yung panalangin natin, nag-worry na tayo. Hindi porke walang parang pakiramdam natin ang layo-layo ng Panginoon sa atin sa oras na ito, ay gagawa na tayo ng masama, gagawa na tayo ng kasalanan. Kasi nagtampo ka na sa Panginoon dahil hindi nasagot yung panalangin mo. Hindi po dapat tayo ganun mga kapatid. Kasi yan ang magiging dahilan kung bakit po lalamig tayo ng lalamig hanggang sa mawala na tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, ang pag-aalala, ang sobrang pag-iisip, ang sobrang pagdadoubt, yan po ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Panginoon. John chapter 14, verse 27, ang sabi ng Panginoon dito, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Alam niyo po kasi ang pag-aagam-agam o yung pagiging, sabi nga dito, pagiging magulumihanan, yung pagiging worried, nagsisimula yan sa puso natin. Nagsisimula po yan sa ating heart. Kaya po, ingatan natin yung ating puso. Worry targets your heart. At pag yan ang tinarget po, na nadadamay buong katawan mo, pati pag-iisip natin nadadamay. Pati yung pagtingin natin sa ating paligid, pati yung pagsasalita natin, pati pagdinig natin, nadadamay.
Kaya nga po pag ang tao sobrang worried, hindi mo na makausap ng maayos yan eh. Dahil lagi na lang siyang takot, lagi na lang siyang sabi nga mapag-isip ng kung ano-ano mga bagay na negative. Kaya ingatan po natin ang ating sarili. Worry is a sin disguises as a mental issue. Tandaan po natin, ang pag-aalala sa isang Kristiyano, hindi po yan mental issue. Kasalanan po yan sa atin. Naalala ko po tuloy nung panahon ng pandemic noong 2019, 2020 lalo na. Ang dami na pong mas marami po yatang namatay sa worried kaysa sa mismong virus. Dahil po sobrang pag-aalala nila sa kanilang buhay na sila po ay tatamaan ng virus. Kaya kung ano-ano po ang ginagawa, lalo na dyan sa Pilipinas, kung ano-anong mga pantapal sa mukha ang nilalagay. Pati naalala ko po tuloy yung pati yung sa motor, pag nagmo-motorcycle ka, dapat yung angkas mo meron ding harang sa harapan. Kaya napakadaming tao ang talagang sabi nga nawala sa ulirat, nawala sa sarili dahil po sa pandemic po na nangyari. Pero ang nakakalungkot po, marami din Kristiyano ang talagang nawala sa pananampalataya at talagang nabuhay sa pag-aalala. Kaya nawa wag na mangyari sa atin yun, na dumating po tayo sa punto na ganun. At kung dumating man tayo sa punto na ganun, humingi po tayo ng tawad sa Diyos. At tayo po ay patatawarin ng Panginoon. Paano po ba mababago yung pusong laging nag-aalala at nangangamba? Tandaan po natin yung sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 6:25. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Bakit daw po? Ba tayo kailangan huwag mabalisa? Sinagot din po yun ng Panginoon. Ang sabi niya, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Tayo po, sa pag-aalala natin sa buhay, hindi natin madadagdagan yung buhay natin kahit isang segundo. Kung tutusin nga po, mas maganda pa yung hindi nag-worry. Kasi mas nagiging healthy yung heart natin. At pag healthy yung heart natin, healthy po ang ating buhay. Kaya po, karamihan sa tao madaling mamatay, madaling magkasakit, kasi po, laging nag-worry sa buhay. Kaya yung kanilang mga pangangatawan, ang kanilang kalusugan, naapektuhan dahil sa kanila pong mahilig na pag-aalala at pangangamba. Unang Pedro 5, talatang 7 hanggang 8, ganito po ang sinasabi, para hindi tayo mapigilan natin yung pag-aalala natin. Ang sabi ng ating Apostol Pedro, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Tingnan niyo po yan mga kapatid. Kaya ingatan natin yung ating mga sarili. Huwag po tayong papayag na tayo po ay mamuhay sa pag-aalala. At sabi po rito sa Filipos 4:6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tingnan niyo po mga kapatid, pareho po ang sinasabi ni Pedro at ni Pablo patungkol po sa pag-aalala. Pero nakita po natin yung sinabi rito ni Apostol Pablo na magkakaroon lang po tayo ng kapayapaan sa puso kapag sinurrender po natin yung ating mga alalahanin, yung ating mga kahilingan sa Diyos.
Kasi problema po natin sa panahon natin ngayon, pag nagkakaroon tayo ng problema sa buhay, ang inuuna po natin agad hanapin yung sarili nating solusyon. Ang una natin pong hinihingan ng kasagutan ay yung sarili po nating pag-iisip. Dumidepende po tayo agad sa ating sarili o sa ibang tao, at yung huli na, yung Panginoon, kung kailan talagang sobrang tindi na ng kasalanan, kung kailan talagang worse na yung nangyari, saka lang lalapit sa Panginoon. Maling-mali po yun, mga kapatid. Kapag tayo po nakakaranas ng pagsubok, ng problema, ng mga alalahanin, ang una-una po nating lalapitan ng Panginoon. Sa gayon, magkakaroon po tayo ng kapayapaan ng Diyos. Ang sabi rito, hindi maabot ng pag-iisip at mag-iingat sa ating mga puso. Tingnan niyo po yan. Tayo hindi natin kayang ingatan ng ating puso, ng sarili lang natin. Pero ang Panginoon, kaya po tayong tulungan na ingatan ang ating puso kapag tayo po ay nakadepende sa Kanya at tayo po ay talagang umiibig sa Kanya. Kaya napakalaga po ng pananalangin sa Diyos, yung pagtawag natin sa Kanya. Yan po yung communication natin sa Diyos. Ang sabi nga po rito, if we do not abide in prayer, we will abide in temptation. At pag sinabing temptation, kasama na dyan yung pag-worry, yung pag-aalala na napakatinding pag-aalala. Kaya mag-ingat po tayo, ingatan natin ang ating puso, tingnan po natin ang ating mga iniisip, kung ito po ba ay makakapagpalamig ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, at dito po tayo magtatapos. Pangatlong dahilan, bakit po tayo lumalamig sa ating pag-ibig sa Diyos? Madaling maloko, madaya, at mapaniwala. 3M, maloko, madaya, mapaniwala. Minsan sinabi ng ating Panginoon Jesus ang ganito, mga kapatid. Matthew chapter 24, verse 6, ang sabi po rito, at sumagot sa Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ni numan. Inunahan na po tayo ng ating Panginoon na warningan sa matagal na panahon. Ang sabi niya, mag-ingat daw po tayo na hindi po tayo maligaw ni numan. Hindi tayo madaya, hindi tayo maloko, hindi tayo magancho, o kung ano mang mga salita na pwedeng ilarawan sa bagay po na ito. Bakit? Kasi po sa panahon natin ngayon, hindi na po yung kaaway natin ang nanluloko, kundi yung mga mag-aasawa, yung magkakapatid, yung mga magkakaibigan, sila po ang naglulukuhan. At yun po ang nangyayaring realidad sa atin sa panahon natin ngayon. Huwag na natin isipin na baka yung ibang tao na hindi natin kilala ang mangluloko sa atin. Yung mismong kamag-anak po natin, minsan yun na yung pinagmumulan ng kasamaan, pinagmumulan ng kadayaan. Kaya mag-ingat po tayo. Binalaan din po tayo ng ating Apostol Pablo sa unang Timoteo 4:1. Pinahiwatig sa kanya ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi niya po, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw o sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Kaya po pala may kadayaan, kaya po pala merong pangloloko dahil po sa mga masasamang espiritu na ito na nasa likod ng mga bagay po na yun. Hindi naman talaga yung kapwa natin yung nangloloko, kundi yung masamang espiritu na pumapasok doon sa tao at ginagamit po yung tao na yun para mandaya, para mangloko. At dahil po sa gayon, ang sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo ay marami ang magsisitalikod sa pananampalataya. Huwag na huwag mangyari sa atin ito, mga kapatid, dahil napakaikli lamang po ng buhay natin dito sa lupa. Isipin nyo po, ang hirap-hirap na ng buhay natin dito sa lupa
tapos tatalikod pa tayo sa pananampalataya. Alam naman natin po kung ano yung nangyayari dun sa mga tumatalikod, sa mga atras, sa mga nawawala sa pananampalataya sa Diyos. Ang kinahihinatnan ng mga taong katulad po nun ay sa impyerno. Isipin po natin, ang lungkot na nga ng buhay natin dito sa lupa. Ang hirap na nga natin dito sa lupa. Tapos pagdating sa ikalawang buhay, mapupunta pa tayo sa impyerno. Sa kaaba-aba na natin mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Isang paalala po ito, na huwag po tayong madaling mapadaya, huwag tayong madaling mapaloko, kundi matuto po tayo, umusisa, mag-isip, at umunawa ng mga bagay, lalong higit pagdating po sa pananampalataya sa Diyos. Efesos 5:6, ang sabi po rito, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Sino daw yung mga anak ng pagsuway? Ito po yung mga taong madaling madaya. Ito po yung mga taong madaling mapaniwala ng mga bagay-bagay. Ang problema kasi po sa mga mandaraya, sila rin madadaya. Sinabi po ito ng ating Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 3:13. Pakinggan niyo po ang sinasabi. Datapwat ang masasamang tao at ang mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Nakita po natin mga kapatid. Kaya ang hirap maging mandaraya Kasi ikaw mismo madadaya ka. Mahuhulog ka sa sarili mong bitag. Kaya po yung mga mandaraya, ang dami-dami yan sa mundo. Ang dami-dami po yan. Huwag na po tayong makiisa doon, kundi magbago po tayo at magmakisalo sa mga ganong tao. Tayo, galit na galit tayo sa mga politician natin, mandaraya, mandarambong, mangungurakot. Pero tayo minsan, nandadaya rin po tayo ng ibang tao. Kaya, sabi nga, huwag tayong magagalit kung tayo rin mismo gumagawa. Kaya, para po hindi lumamig ang ating pag-ibig sa Diyos, umiwas po tayo na madaling mapaniwala, madaling madaya, madaling maloko. Paano tayo iiwas? Paano natin iiwasan ito? Unang Tesalonica 5, talatang 21 hanggang 22, ganito po ang sinasabi. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Meron po palang paraan para hindi po tayo madaya. Meron palang paraan ng Diyos para hindi po tayo mapaniwala agad-agad. Ang sabi ng ating Panginoon, subukin ninyo ang lahat, hindi po kalahati lang hindi po kung ano lang yung gusto natin. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Tapos pag sinubok po natin, nakita natin kung ano yung mabuti, ang sabi rito ng Panginoon, ingatan ninyo yung mabuti. Hindi yung pag nakita mo na yung mabuti, baliwala pa rin. Kailangan, ingatan mo na yung mabuti. Ano yung gagawin natin doon sa masama? Pag nakita na natin yung mabuti, ang sabi rito, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Pag nandun na po tayo sa mabuti, hindi na po tayo nadaya, huwag na tayo magpadaya. Kasi yung iba gusto, nadadaya sila Alam na nila nandadaya, pero talagang pinapabayaan lang po nila na madaya din sila. Ibang usapan na po yun, mga kapatid. Efeso 4, talatang 14, ang sabi po rito ng ating Apostol Pablo, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon, at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Yung mga taong madaling madaya, para po yung mga bata na madaling mauto, madaling malinlang. Sabi ng ni Apostol Pablo,
Huwag na tayong maging parang mga bata pa na madaling madala ng hangin ng maling aral, ng mga maling turo. Tayo mga kapatid, pag tayo napunta sa maling turo, na nasiksikan ng ating puso, ang ating isip ng mga maling aral, yan po ang magiging dahilan na lalamig tayo sa Panginoon. Kasi iba na yung titingnan mo Hindi na yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ng tao. Ang galing magsalita ni pastor, na yung titingnan mo. Si pastor na yung iibigin mo. Si pastor na yung magiging idol mo. Si pastor na yung pagdedependan mo. Hindi na ang Panginoon. Kaya kung ano yung sinabi ni pastor, yun na yung final. Pinagtatanggol pa natin kahit mali. Wag nawang mangyari sa atin to mga kapatid. Ang sabi ko rito, hindi porket maraming maniniwala ka na rin. Hindi porket nagiiyakan at mataas ang emosyon, totoo na. Hindi porket magaling ang nagsasalita, susunod ka na. Kung ayaw nating lumamig at mawala ang pag-ibig sa Diyos sa ating buhay, huwag basta naniniwala sa mga bagay-bagay, bagkus matutong sumuri at mag-isip. Alam niyo po, ang number 1 na source ng kadayaan ay walang iba kundi si Satanas. Sinabi po yan sa aklat po ng Pahayag, Kapitulo 12, talatang 9. Ang sabi roon, at hinahagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Kaya huwag na tayo magtataka mga kapatid kung maraming mandaraya dito sa lupa. Dahil inihagis si Satanas po rito Tsaka yung mga kampon niya. Kaya mag-ingat po tayo at doble ang pag-iingat po natin na huwag tayong madaya at maging mapanuri, maging matalino sa pag-iisip po natin. Especially pagdating po sa pananampalataya. Unang Juan 3:7 hanggang 10, ang sabi po rito, mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya. At siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang mga kapatid o sa kanyang kapatid. Mga kapatid, kapag tatapos po natin, lagi po nating tingnan, bantayan ang ating mga sarili. Dahil po, ang mundo po natin pasama ng pasama. Ang mundo po natin ang itinuturo taliwas sa sinasabi po ng salita ng Panginoon. Kaya po, ingatan po natin ang ating pag-ibig sa Diyos na huwag lumamig, huwag mawala, at huwag matapos. Dahil po, pag ito pong pag-ibig natin sa Diyos ang nawala, ito po ang magiging dahilan na tayo po ay mahihiwalay sa Panginoon. At kung mahiwalay po tayo sa Panginoon, ayan po ang magiging dahilan ng ating kapahamakan ng ating mga kaluluwa sa impyerno. Ang apoy ay namamatay dahil walang sapat na init. Para umapoy ang pag-ibig natin sa Diyos, painitin palalo natin ang ating pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Mas kilalanin pa natin ang Diyos sa ating buhay at damahin natin ang napakalaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung di man tayo minsan tapat, ang Diyos ay laging tapat sa atin. Pagpalain po tayo mga kapatid sa ating mga buhay ng ating Panginoong Hesus. At nawa po
mabuhay tayo sa pag-ibig niya na may tapat na paglilingkod at tapat na pagsunod sa Kanya. Mga kapatid, God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong oras, sa pakikinig na mensahe ng Panginoon. Nawa ingatan tayong lahat ng ating Panginoon sa darating na linggong ito, at nawa patuloy tayong sama-sama maging tapat sa Kanyang harapan. Ang kapayapaan ng Panginoon ang iniiwan ko po sa inyo. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. God bless po.